araw na ito? Well, pwede ho kasi temporarily suspend sa Article 2 dahil bukas pa dadating yung mga bank officials, no? At kasama yung mga bank records. So that is an option. We're trying to find out whether the witness from John Hay is also present because we want to at least put it on record that Mrs. Corona had not filed any statements of assets and liabilities and net worth. Oh, okay. Kong, balikan po natin yung naganap kahapon. And si Commissioner Henares was presented again, continuance para si Direk, at saka nag-cross-examine na si Justice Cuevas. Gaano kahalaga yung mga sinabi niya on Direk? On cross? On redirect and on cross. On cross of Justice Cuevas. Lalong yung testimonya po ni Commissioner Kim, lalong nagpalakas, no, sa kaso namin. Lalo nung ginawa ni Justice Cuevas na parang expert witness si Commissioner Kim. And the questions that he was asking and the information that Commissioner Kim gave was all based on their analysis of the documents they had in possession. So para sa amin, lalong naging malakas yung posisyon namin na yung statements of assets and liabilities and net worth ni Chief Justice Corona ay hindi makatotohanan. Bakit dito yung discrepancy, ano? Kasi yung nilagay doon yung net worth na i-file niya, at dito naman sa kanyang income tax, parang yung acquisition cost naman pinagkumpara, no? And pag ganun ba, you can use that as basis, kasi hindi pa to admitted, no? Pinaklaro nga ni Presiding Officer Enrile, all these things hindi pa admitted as evidence. Tama po yun. And the time to formally offer that is when the prosecution rests its case, no? Pero it is glaring also for the justices to see this information in front of them. And even Justice Cuevas, remembered last week, mentioned when he was reading the law 6713, Section 7, na there is an obligation on the part of the person filing the SALN to put the acquisition cost. So parang nga sinasabi ko when I was interviewed, mukhang they are laying the basis of trying to move towards that correction. Itong nabanggit nga ni Commissioner Kim, hindi siya napresenta as an expert witness, but she was making conclusions base sa kanilang sistema. Is this really her personal opinion, or is this a scientific method adopted by the BIR to determine whether tama nga yung net worth versus the declared SALN or versus the ITR? Meaning, is this what they use for all the rest? Well, it's very hard to comment on that, but I would think that they have to have a model to work on, and then this allows them to proceed with their investigation and allow the party that they're investigating to submit countervailing evidence. So they have to have some sort of a model, and baka ito nga yung modelo na ginagamit nila. Ito kasi medyo yung mga hindi lawyers medyo na-confuse, ano, abang epekto nito nung sa cross-examination, tinanong nga ni Justice Cuevas yung opinion ni Kim Henares patungkol dito sa yung pagpa-file nga ng SALN, and then he moved to strike out yung sinabi ni bakit, ano bang impact nun sa kaso? Well, the person who's asking a question usually gets stopped if the question is such a manner that it did not conform with what he was expecting. No, so naipit siya doon, and when he tried to strike out that answer, I think Senator Judge Enrile did not allow it. Attorney Joey, from an objective observer, legal observer, Attorney Joey Bernabe, ang ating resident legal consultant. Attorney Joey, on cross-examination, tinanong nga ng opinion. Tapos, pero withdraw yung question na yon kasi mukhang tinanong siya ni Commissioner Kim, which of these taxpayers are you referring to? Kasi marami nga ito. So,
Justice Cuevas decided to actually withdraw that question. But Attorney Lim pounced upon that opportunity and asked for an opinion from Commissioner Henares. Sa tingin mo, wala bang violate na rules doon on cross and redirect examination? Una-una, magandang hapon, Mark. Magandang hapon, Nikki. Maganda yung katanungan nyo, lalo na doon sa mga nanonood kahapon, dahil parang courtroom drama talaga yung nangyari. Ano? Pero siguro ang magandang tandaan dito ay merong gustong ipahiwatig sana ang Defense Counsel. Parang gusto nilang masira ang credibility ni Commissioner Henares sa pagtatanong ni Defense Counsel Cuevas, at gusto rin niyang ipakita na baka may konting bias si Commissioner Henares. Lamang, nung kanyang tinatanong, napakahusay sumagot ni Commissioner Henares. Alam niyang hinuhuli siya ni Justice Cuevas, at makatotoo naman yung kanyang mga paliwanag. Kaya hindi siya mahuli-huli ni Justice Cuevas. Kaya dumating yung punto, maski nung tinatanong, itong mga buyers na ganito, maski palagay ko si Justice Cuevas, nalito na rin. Sa pagkakasagot ni Commissioner Henares, sinong buyer nga bang tinutukoy ninyo? At mukhang nakikita ni Justice Cuevas na kahit sinong buyer ang punteriyahin ni Commissioner Henares, mapapalakas ang side ng prosecution. Kaya winidraw na niya. At hindi na rin siya, Nikki, nag-recross. Hindi na. Pero napansin ko parang pinapalabas niya na because there's a separate investigation by the BIR, parang gustong palabasin ni Justice Cuevas na hinaharas na ang mga corona. Tama ba? Is that where he's going? Yun yung gustong ipalabas nga ni Justice Cuevas, at sinasabi nga may persecution. Pero ang sabi nga po ni Commissioner Kim, first of all, itong mga dokumentong ito, lumabas lang po ito nung panahon ng impeachment, dahil nga hindi nakikita nga yung statements of assets and liabilities and net worth ni Justice Corona. At dahil dito, hindi naman pwedeng sabihin porket lang may impeachment proceedings, hindi nila gagawin yung trabaho nila. Dahil ayaw naman, sabi nga ni Commissioner Kim, ayaw naman niya sila ay pagsabihan o i-accuse na hindi nila ginagawa yung trabaho nila, so she'd rather do her job. So whatever the appearance is sa public, tatanggapin na lang po nila. Ano yung significance nung sinabi, yung panghuling question ng prosecution lawyer na pinoint out niya na meron parang notes si Kim Henares, yung Excel na tinotal na niya yung lahat ng mga ari-arian vis-a-vis itong dineclare sa SALN. Anong significance ba nun? Well, ang significance para sa BIR, would be, there's really an under-declaration. Pangalawa, para sa BIR, there might be a lack of payment of the proper taxes. So because, kung pagbabasihan lang yung income and yung SALN, on the eyes of the BIR, baka although it is not covered by the impeachment, I'd want to make it clear, no? This is just speculation. We're not, there might be other sources of income that have not been declared. Just one quick comment coming from Attorney Joey. You think Attorney Cuevas didn't have a very good day yesterday? Oo, parang hindi ko alam kung anong dahilan, pero sa kanyang pakay na, gaya nung sabi natin kanina, mahuli si Commissioner Henares sa kanyang pag-cross-exam, nakatapat siya ng mahusay na at intelihente na witness na hindi niya talaga mahuli ang gusto niyang palabasin. Alright, thank you very much, Attorney Joey and Congressman. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Okay. Meron tayong makakausap pang iba pang mga resource persons. Ito naman galing from the side of the defense. Maya-maya lamang. At siyempre meron pa rin sa side ng prosecution. Pero napakaganda nung nabanggit ni Congressman Eri na sa tingin nila, yung talagang witness ang nagpalakas nung kanilang kaso. Hindi kung ano bang skill, Talagang just the strength alone of the testimony of the witness ay gumanda. Napaka-interesting nung nangyari kahapon, kasi nilabas lahat ng mga actual figures dito sa SALN at saka dito sa ITR, at nakumpara at nakita natin nga na merong pagkakaiba, malaking pagkakaiba. And yun nga, sinabi din ni Congressman Erin na today, they will try to see if they can bring in na muna yung Article 3, tapos ibalik na lang ang Article 2 bukas kapag dumating na yung mga
mga pinasabihan nila na bank accounts. Pero mukhang ang gusto ng leadership ng Senado, Nick, na tuloy-tuloy, ano, na hindi patalon-talon from one article to the next. So, the Senate President might require for them to pursue Article 2 bago mag-Article 3, ano? Yes, kung mangyayari yan, they'll try to see kung may pagpapatuloy, tatawagin daw yun sa John Hay. Yes. Oo, para ipakita na hindi nag-file ng SALN si Mrs. Corona dun sa kanyang mga kinita dito sa John Hay Corporation. Okay, at sa puntong ito, kasama po natin spokesperson ng Defense Attorney Tranquil Salvador. Tranquil Salvador, at syempre from on the side of the prosecution, Congressman Colmenares. Magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang hapon po. Unahin natin depensa, syempre, dahil nauna si Congressman Erin kanina. Anong tingin nyo sa nangyari kahapon, Congressman, dun sa crossing? Hindi po ako, Congressman. Sorry po, Attorney. Wala na kasi kay Congressman. Hindi pa. Okay. 2013 pa. Hindi pa. Okay. Nag-cross-examination si Justice Cuevas kahapon. Mukhang magaling ang testigo ng prosekusyon. Anong tingin nyo dun sa naging resulta? Ano po yung nakikita namin ganito, ano? Sinubok po ni Justice Cuevas na mapakita na makita niyo sa line ng questioning niya kung nasa kakayanan o nasa duty niya bilang Internal Revenue Collector ang suriin ng SALN. Pero nagkaroon nga ng mga tanong ukol doon at nabigyan ng pagkakataon na tingnan yung mismong SALN. So yun ang nakikita namin. Kung tatanungin na kung worried ba kami dahil na-presenta yun, ay ang masasabi naman namin is ebidensya rin po namin yung SALN. Maalala nyo, nag-move to strike out si Bakit? si Justice Cuevas. Siguro ang nakita niya bilang litigator at abogado na hindi dapat ma-put on record. Kaya lang, dahil wala pa kami sa pagkakataon na ngayon para ipaliwanag. Naalala mo paliwanag ni Senate President, sabi niya, you will have your chance in your evidence in chief. Naalala nyo? So, sa mga hindi abogado, ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sa panahon na magpipresenta kayo, ay may pagkakataon naman kayong harapin ito. Pero parang nagkamali si Justice Cuevas doon ng parang ginawa niyang expert witness si Kim Henares. Hindi naman po kasi hindi naman siguro yun ang tingin ninyo, no? Kasi natigilan nga, 'di ba, sabi ng Senate President, sabi kay Attorney Lim, kinuha-qualify mo ba siya na expert witness, 'di ba? Sabi ba hindi ako? Dahil nagtanong sa SALN, hindi po dahil sa kinwalify siya na expert witness, pero kaya ako nagkaroon ng pagkakataon na sagutin yung aspect na SALN kasi tinanong po yun. Ganun ho kasi sa cross di ba? Attorney, para sa komong tao, ang tingin ho doon, simple lang, si Attorney Cuevas nagtanong ng opinion. He was very consistent from the start na hindi siya nagtatanong ng opinion, nag-o-object siya pag merong opinion tinatanong. Bakit siya nagtanong ng opinion? Kasi po ganito yan, no? Sa sitwasyon ganun. Ang abogado po kasi para sa kababayan natin, may mga style yan Lalo na po sa pag-cross-examine, may style po yan. So sineset up niya minsan muna, he's laying the predicate before he attacks on a cross-examination. Ganun po yun. So baka magtaka sila sa ganun. Congressman Colmenares, sa palagay niyo ba malaking puntos sa inyo ang kahapon, yung nangyari kahapon? Malaki. In fact, with Kim Henares' testimony, talagang pwede nang huminto ang Article 2 at natuldukan niya na yung issue na merong mga properties si Chief Justice Corona at ito'y marami nito either undeclared o underdeclared sa SALN. And in fact, we still continue to argue na ang aming punto na failure to disclose SALN doesn't mean failure, nag-declare ka na ng SALN mo kahit na inaccurate, underdeclared o may mga misdeclaration ka doon, yun na yun, no? So, at tingin naman namin, na-deliver ni Kim Henares yung ganung punto. Congressman, doon sa aspeto ng correction ng entries ng SALN, dahil it's a legal issue. Merong batas tayo na nagsasabi, nabanggit na po ng depensa na pwedeng i-correct. Merong mekanismong para i-correct yung SALN. At syempre, yung prosecution is saying, hindi pwedeng i-correct. Pakipaliwanag po ang inyong posisyon. Well, pag manaig yung opinion ni Justice Corona na, nagkamali ako sa SALN, pwede ko namang i-correct pala pag nabisto na, talagang magse-celebrate lahat ng corrupt officials sa buong Pilipinas. Kasi ang gagawin mo pala, ang isang public official, ilagay mo sa SALN mo, 1,000 pesos yung assets ko. Tapos pag na-declare mo na, pag sinabi na, ba't may mansyon ka?